Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have courage. Sabi dito, live your life fearlessly with courage, strength, and determination. So, ayan. So, live life fearlessly. Kasi wala naman talaga tayong dapat nakatakutan, walang dapat na ikabahala as long as ikaw ay naniniwala, kumakapit no, sa inyong pananampalataya at paniniwala na lahat ng galaw natin, lahat ng yung buhay natin, is being is being guided and being we are keeping safe, kumbaga, no? Ginagabayan tayo, pinoprotektahan tayo, ginagwardyahan tayo ng divine at kaya wala tayong dapat na ikatakot. Ang importante lang dito, lagi tayong makikinig sa gabay, no, ng divine. Lagi tayong makikinig sa ating intuition kasi diyan dumadaan, no, pumapasok ang guidance niya. So, kapag sinusunod natin ito, kapag ginagawa natin ito, so for sure, wala tayong dapat na katakutan, 'di ba? So we have inner worlds. Your external world is a reflection of your inner world. So paalala lang din ito sa inyo na kung ano yung nakikita ninyo sa panlabas, 'di ba? Anong nakikita ninyo sa labas, ano nakikita ninyo sa um, ano ang nakikita ninyo sa panlabas ninyong sitwasyon, yan ang minsan laman ng inyong isipan. Yan ang minsan na naging ninyo. Yan ang minsan na naging laman ng isip at yun ang naramdaman ninyo. Kasi kung ano yung iniisip natin, 'di ba? Ano yung nararamdaman natin, yun ang magmamanifest no sa 3D reality natin. Yun ang mangyayari no sa realidad. We have Earth Guide. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. So, yun. Maaari, no, na ang iba sa inyo dito, Aquarius, maybe you already have experienced this, no, na um, marami na kayong nabago ang buhay, na mga tao sa paligid mo, mga humingi ng tulong sa iyo in the past. At maaari no na napagsabihan ka na thank you Aquarius for being my angel, for being my earth guide kasi maaring ikaw yung laging tinatakbuhan, maaring ikaw yung laging nilalapitan, 'di ba? At hindi mo rin mahindian ang mga ito, 'di ba? Yung pagtulong is also your way of showing love para sa mga tao sa paligid ninyo, 'di ba? Kaya hindi mo mahindian kapag merong humihingi ng tulong, lagi kang nandiyan para para asistehan sila, para suportahan sila. So, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the Six of Cups. Ayan. So, si Six of Cups, napakaganda nito kasi meron ditong homecoming, meron ditong reunion, meron ditong pagkikitang muli, no? Ng mga mahal sa buhay ninyo. So, you are reconnecting, 'di ba? With your loved ones, you are reconnecting with your past. Pwedeng ganun din. Kasi, pwedeng ang iba sa inyo, unang-una, pwedeng may travel, no? Pwedeng you're going to travel home to visit your family, to be with your family, to be with your loved ones. Namimiss mo sila, mga ganyan. At meron din ditong pwedeng magbabalik. Speaking of pagbabalik, of returning, 'di ba? Meron din ditong magta-try na bumalik sa buhay mo, kunyari ex mo, 'di ba? Ex-jowa mo, pupuwede rin na ex-kaibigan mo, 'di ba? Na pupuwedeng magkita kayong muli, mag-encounter kayong muli, 'di ba? At pupuwedeng sa pag-uusap baka na-miss ninyo yung isa't isa or na-miss ka niya, kaya pupuwedeng, mag-propose siya sa'yo na ibalik ibalik mo siya sa buhay mo, yung gano'n, no? So, what else? We have Queen of Pentacles, ayan. So, si Queen of Pentacles, ano to and very nurturing energy,
mother archetype din ito, kaya po pwede ng iba sa inyo, baka isa na kayong nanay, or kung hindi man yung biological talaga na nanganak na kayo, hindi yung may sarili na kayong anak talaga na came from you, hindi man gano'n ang sitwasyon po, pwede na you are someone na tumatayong nanay, 'di ba, para sa iba. Maaaring tumatayo kayong nanay para sa mga kapatid mo, mga gano'n. Or tumatayo kayong nanay para doon sa mga batang inaalagaan mo, maaaring gano'n ano, mga anak ng iba. So, depende sa inyong sitwasyon, but yung pagiging nanay, yun ang, ina-assume ninyong role sa ngayon. Yun ang ginagawa ninyong role sa ngayon, na you are nurturing other people, you are taking care of other people, inaalagaan mo yung iba, yung gano'n. So, pagdating naman sa kaperahan aspeto, this is also a beautiful energy kasi this also signifies financial success. So, pupuwedeng meron ditong dadating na financial gain sa inyo, meron dadating na pera, merong papasok-papasok na pera, or opportunity na magdadala sa iyo ng abundance and prosperity. So po puwedeng may offer ng bagong trabaho, bagong career, bagong business, mga gano'n, 'no? So, good luck sa'yo. So, we have the Five of Swords pero naka-reverse naman siya. So, this is good, 'no? Magandang sign ito kasi kung meron kayong mga pag-aaway or hindi pagkakaintindihan ng kung sino man, so this signifies na magkakabati na kayo. This signifies na magkakaayos na kayo. You are maybe entering a compromise para na magkabati na kayo, magkaayos na kayo, or you are going to do some kind of sacrifice para lang na maayos na ang inyong relationship. Depende sa kung ano man ang relationship na to na meron kayo. So, you are coming up with a peaceful resolution, no? Kaya magkakabati na kayo, magkakaayos na kayo, and you'd be able to move on from this chaos, no? So, we have the strength. Yun, kailangan mo lang dito ng inner strength, no? Para na magawa mo to, kailangan mo din ng lakas ng loob at wag nang pairalin yung pride. Pupwede rin talaga dito na isasantabi mo na yung pride, di ba? At mas pipiliin mo na yung love. Mas pipiliin mo na yung forgiveness, yung mag-compromise nga, magkaayos na para na mas maging magaan na ang inyong pakiramdam. So, pwedeng ganun ang pipiliin ng iba sa inyo. So, yun. At saka, pwede rin na ang iba sa inyo sa ngayon, you are going to be more, um, you're going to be more courageous than in, taking action towards self-empowerment. 'Di ba? Kasi baka sa pakiramdam ng iba sa inyo, you are not good enough, 'di ba? May mga gano'n 'no, napakataas ng standard sa sarili, 'di ba? Yung parang laki ng ang taas ng expectations 'no. Maaaring ang iba sa inyo may gano'n, kaya kailangan mo lang na maging matapang ka, matibay ang inyong loob na gawin 'no, ang mga actions, mga activities na kailangan ninyong gawin para ma-empower mo yung inyong sarili, mas ma-improve mo ang inyong sarili. Okay? Kaya mo yan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.